Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas News. Maayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Hulyo 8, tuig 2025. Ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton nga mga pangulong dinalan. Iloilo nagapabilin nga isa sa nagapanguna nga rice producer sa Kabisayan nakatungdan. Ang best performing police station sa siyudad sang Iloilo sa kampanya kontra illegal nga droga ginpasidunggan sang Iloilo City Government. Klase sa pisanan sa banwa sang Sibalom Antique suspendido gihapon. 105 ka mga minimum wage earners sa Antique nakabenepisyo sa paglunsar sang benting bigas. Sa ulog sang 51st National Nutrition Month sa Iloilo o Provincial Capital. Invoke sana sari-sari nga nutrition services ginatanyag sa publiko kag mga empleyado sa tuon sa ginaduso nga pagpatukod sang Katiklan, Boracay Bridge agi sa PPP yara sa jurisdiction sang DPWH Central Office suno sa DPWH Region 6 kag DA BFAR naghiwat sang capacity building training sa mga Ilonggo salt producers. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kilala sa Department of Agriculture Region 6 ang Iloilo bilang isa sa nagapangunang rice producer sa Western Visayas sulod sa unang nga semester sang fiscal year 2025 nga may kabugusan nga produksyon nga 358,403 metriko tonelada. Ang pagkilala ginhatag sa Regional Rice Program Report Officers Media Assessment sa naligad nga Hulyo 2 sa giniwat nga programa sa Pontavilla Resort, Iloilo City. Ginpakita ang Certificate of Recognition sa flag raising ceremony sa Hulyo 7 ng the Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Gobernador Nathalian Dibuque upod kay Provincial Administrator Raul Banyas, Provincial Agriculture Office Officer in Charge Hector Malio, Crops Division Provincial Rice Focal Person Chief Jeron, Agricultural kag Bicultural Systems Division Chief Melvin Abonado, 4th District Board Member Roland Distura kag Lemery Mayor Oscar Villar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga best performing police station sa siyudad sang Iloilo sa kampanya kontra illegal nga droga ginpasidunggan sang Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sang balita. Nagbaton sang pasidungog gikan sa Iloilo City Government ang mga best performing police station sa Iloilo City. Labi na ang may madamo nga accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga sa second quarter sang tuig 2025. Ini ang ginalakipan sang ICPS Station 4 nga ginapamunuan ni Police Captain Lester Oliveros nga nakapatigayon sang pulo ka successful operations nakadakop sang 23 ka drug personalities kay nakakumpiskar sang 104 grams ang suspected shabu valor 708,000 pesos. Sa bahin sa Iloilo City Police Station 8 yara sa 8 ka successful operations ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 8 ka drug personalities kay pagka-recover sang 30 grams ang suspected shabu valor 208,000 pesos. Ginpasidunggan man ang ICPS 9 nga mayara sang 7 ka successful operations 8 ka drug personalities ang nadakpan kay nagakumpiska sang 14.9 grams ang suspected shabu valor 101,000 pesos.
May pinakamadamo naman nga accomplishment ang City Drug Enforcement Unit nga nagkandak sa 16 ka operasyon sa 30 ka drug personalities ang nadakpan 1.8 kilograms ang suspected shabu ang na-recover balot 12 billion pesos. Ginkilala sa lokal na panguluhan ang pagpamuno ng Police Captain Lester Oliveros, Police Major Eduardo Chacon, Police Captain Ryan Christ Inot sa madinlagon ng mga operasyon. India naman, Iloilo City Mayor Raisa Trenya, si ICPO Chief Police Colonel Kim Ligada, bangod sa epektibo nga liderato sa ICPO sa masangkad nga kampanya kontra illegal drugs. Ginpasalig sang alkalde ang bugos sini nga suporta sa kapulisan sa away kontra droga agud maproteksyonan ang pumuluyo labi na ang mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagkapabilis na suspendido ang klase sa bahin sang Pisanan sa Sibalom Antique. Sa executive order ng impirmahan ni Mayor Giancarlo Oxenia, suspended ang klase sa Barangay Halin Preschool Tubtob Senior High School bangod sang foul odor incident sa Pisanan National High School. Nahibaluan nga sa nagligad nga simana, ginatos ka kabataan ang gindala sa ospital bangod naglain ang pamatyag sa tapos makahaklo sang paho nga daw dunot nga bayabas. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang toxin test agud may baluan ang ginhalinan sang foul odor nga napuhag sa barangay. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 105 ka mga minimum wage earners ang una nga nakabenepisyo sa Benting Bigas Meron na project sa Antique. Ang programa ginlunsar sang regional nga talatapan sa Department of Agriculture, National Food Authority, kag Department of Labor and Employment sang nagdigad nga Hulyo 4, kabuylog ang Antique Electric Cooperative o Anteco. Lakip sa mga unang natagan sang access sa 20 pesos nga bigas ang mga empleyado sang Unitap General Merchandise San Jose City Square Traders, Aton Marketing, kag Anteco Employees Multipurpose Cooperative. Una na ginpahayag sang Dole Western Visayas nga 4,500 ka minimum wage earners gikan sa 33 ka kompanya sa Rio na ginalauman nga mabuligan sang programa sa una nga ginlunsar sa Iloilo sa Hunyo 13. Patuyuan sang partnership sang DA, Dole kag NFA nga mabuligan ang mga low-income workers sa pagbakal sang ila adlaw-adlaw nga kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Pagsaulog ng First National Nutrition Month sa Iloilo Provincial Government, opisyal na nga ginbuksan na nari-sari nga nutrition services kinatanyag sa publiko kag mga empleyado sang kapital. Radyo Pilipinas. Opisyal na nga nag-umpisa ang pagsaulog sa ika-151 nga Nutrition Month sa Iloilo Provincial Government. Ini matapos sa ginhiwat ang kick-off ceremony sang Lunes, Hulyo 7 sa Iloilo Provincial Capital. Antes ang isa ka programa, naghiwa sang Zumba session sa lapis sang Kapitolyo nga ginupdan sang pila ka mga empleyado. Ginpangunahan ni Vice Governor Lian Dibuque ang selebrasyon kaupod sanday Cheryl Sidantes, OIC Regional Nutrition Program Coordinator 6, Hector Malio, Provincial Agriculture Office Officer in Charge, District Nutrition Program Coordinator Lenny Dicen, Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, mga health officers sa probinsya kag mga barangay nutrition scholar. Gimpahayag ni Vice Governor Dibuque nga importante ang nutrisyon sa kada isa. Pahayag sa Vice Gobernador nga ang estudyante nga maayo ang pagkaon, mas maayo ang performance sa eskwelahan. Ang isa ka mamumugon nga may maayo nga pagkaon, mas mabungahon kag mas nagaamo sa pag-uswag sang ekonomiya, kag ang isa ka komunidad nga may maayo nga pagkaon, isa ka mapag-un nga komunidad. Sa mensahe naman ni Dr. Quinion, gimpahayag niya nga ang nutrisyon hindi lamang isa ka issue sa ikayong lawas, kung hindi makabig man ini nga justice issue, development issue kag diri nakabase ang futuro sang kabataan kag sang nasyon. Sa pagsaulog sa Nutrition Month, nagpanawagon si Dr. Quinion sang pagsuporta sa mga mangunguma kag mangingisda nga amo ang makabig nga lifeblood sang food system. Samtang nagpanumpa naman ang mga bag-o nga mga officers ng Provincial Nutrition Volunteers sa Iloilo. Pagkatapos ng programa, ginbuksan na ang nanuhay-tuhay ng nutrition services para sa mga empleyado kag mga kliyente nga may transaksyon sa Capitol. Nagtanyag man ang Federation sa Provincial Nutrition Volunteers of Iloilo Incorporated sang health salad sale kung sa diin nanuhay-tuhay nga salad bowl ang sara mabaka sa tig 60 pesos kag may pop-up stores man sa guwa sang Kapitolyo nga sara makabaka sa mga pagkaon. Ang tema karon nga tuig sa selebrasyon amo ang sa Pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Epektibo sa Disyembre 1 sa naligan nga konsiling nga tuig mangin bago nga chairman sang Episcopal Commission on Seminaries sang Catholic Bishops Conference of the Philippines si Haro Archbishop Midifel Billones. Pagabuslan ni Billones si Archbishop Socrates
Villegas nga nagserbe sa amo nga komisyon humalin sang tuig 2019. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan ang Archdiocese of Haro para sa Arsobispo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pagtuon sa ginaduso nga pagpatungkol sa Katiklan Boracay Bridge paagi sa PPP ara sa jurisdiction sa DPWH Central Office suno sa DPWH Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Yara sa level sa Department of Public Works and Highway Central Office ang pagtuon sa ginapropose ng pagpatukod sa Katiklan Boracay Bridge paagi sa Public-Private Partnership Program. Sa pagpagigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo sa DPWH Region 6 paagi sa official letter gikan sa Office of the Regional Director, ginpahayag ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpenko nga halin sa pagplano, feasibility studies kapag patuman sa mga responsibilidad sa proposal ang ginadumala sa Central Office kabuhilog ang private sector partners. Ginarespeto naman sa ahensya mga nanarisaring nga reaksyon sa nagkalain-lain nga sektor may kangtanan sa proposed construction sa Boracay Bridge. Kabahin sang proseso ginpahayag sang ahensya nga magahiwat sang public consultation kag public hearing ang DPWH sa diin patas nga pamatian ang tanan nga concerns gikan sa LGU, business owners, environmental groups, mga residente kag iban pa sektor may kangtanan sa proposal. Matandaan nga sa nagligad nga Hunyo 19 sa nagpagawa sa resolusyon ng Sangguniang Bayan sa Malayaklan nga nagakakas sa proposed construction sa Katiklan Boracay Bridge sa Comprehensive Land Use Plan kag Annual Investment Plan sang lokal nga panguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbuhat sa CLES and Capacity Building Training ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga salt producer sa Iloilo. Ang training nga may 3 ka sesyon ang ginpakigbahinan sang 90 ka miyembro sang Kabuhugan Fisherfolk Association kag Baras Fisherfolk Association, sa Gimbal Kabanbanan Fisherfolk Association kag Botong Small Fisherfolk Association sa Uton kag San Joaquin Women's Livelihood Association RIC Gundao Chapter sa San Joaquin. Lakip sa mga gintudlo sa mga tagpasakop ang food safety principle, salt production processes kag methods artisanal salt production, salt types and value-added products, asin law, kag fundamentals sang community organizing. Tuman naman ang pagpasalamat sa mga tagpasakop sa bulig nga dala sang paghanas nga makatag sa ila sang dugang nga mga oportunidad. Ang programa kabahin sa mga pagtinguha sang BIFAR nga buhion ang salt industry sang pungsod bilang suporta sa Philippine Salt Industry Development Act of 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanagtag sang ang Southern kag Northern Negros Filipino Chinese Chamber of Commerce ang 2,800 tanan ka GI roofing sheet sa mga bagunhon nga apektado sa Mount Canlaon eruption. Ang mga benepisyaryo ginabugusan sang kapin 680 ka panimalay sa barangay Ilihan nga isa sa mga pinakaapektado nga lugar sa siyudad sang Bago. Nagalaw ang Southern Negros Filipino Chinese Chamber of Commerce nga ang ila gamay nga bulig makasuporta sa liwat nga pagbangon sang mga pamilya. Ginpasalamatan naman ni Bago City Mayor Haviliana Yao ang grupo sa bulig nga ila ginatag sa mga pamilya nga tubtub karon padayon nga nagatingwa nga malampuasan ang problema. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sunod sa nakita nga King Cobra sa Banwa sang Miagao sa nakaligad nga mga inadlaw liwat nga may nakitaan sahi sang manog sa sulod sang UPV Miagao sang Hulyo 7. Mismo si UPV Wildlife Expert Mr. Marlon Ong kag Forester Isidro Musura Jr. sang Menro Miagao ang nag-turnover sang King Cobra sa Senro bilang kabahin sang protocol. Ang nasambit nga manog ang may kalabaon na ginabulubanta yara sa 3 ka metros. Ang King Cobra o Ophiophagus hana, isa ka makabig venomous snake na ginapatian nag-aistar sa mga talon, kakawayanan, kag mga katunggan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa 2024 Pagwis Award gikan sa Department of Trade and Industry o kundi DTI ang 65 ka mga establishmento sa Western Visayas kag Negros Occidental ang Pagwis Award programa sang DTI nga nagatuyo nga kilalahon ang mga business establishments nga nagapakita sang pinakamataas nga standards sang consumer protection kag fair business practices. Ini nagaduso man sa pagtukod sa Consumer Welfare Desk o kung kasubo nga Customer Relation Offices para magatag sa consumer information ay magaserbi nga mekanismo sa madasi nga pagsabat sang reklamo. Ang programa bukas para sa mga supermarkets o kung grocery stores, department stores, specialty stores, appliance centers,
hardware stores, convenience stores, kag DTI accredited service and repair shops. Sa 65 ka 2024 awardees, 35 nagbaton sang gold seal, 15 ang silver, 17 ang bronze. May pinakamadamo nga awardee ang Negros Occidental nga naglabot sa 28, ginasundan sang Iloilo nga may 17, Aklan may 8, Antique may 6, Capiz nga may 5, kag Guimaras nga may 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang 33 anyos nga si alias Joshua, isa ka high-value target drug suspect sa ginpatigayon nga bypass operation sang kapulisan sa Quezon Street, Barangay Osmeña City proper. Nakuha sa subject ang ginabanta 65 gramos ng suspected shabu, balor 442,000 pesos. Nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect nga priso na sa Iloilo City Police Station 7 Custodial Facility. Ginpanginbulahan ni Police Regional Office 6 Chief Brigadier General Josefino Ligan ang Iloilo City Police Station 7 sa ila madinalagon nga operasyon. Dugang pasini nga nagapakita lang nga komitido ang kapulisan sa paglagas sa mga durugista agod maproteksyonan ang komunidad sa impluensya sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Makaganod News. ka turnover sa Tuboso, Negros Occidental bilang kabahin sang Project Lawa kag Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nag-turnover sa 5 kagatos ng fingerling ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 paagi sa Disaster Response Management Division sa Barangay San Jose, Tuboso, Negros Occidental. Ang pag-turnover sa fingerling ang kabayan sa pagpatuman sa Project Local Adaptation to Water Access o KONLAWA kag Baking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o KONBINHI nga nagatuyo nga pabakuron ang seguridad sa pagkaon kag pagpasanyog sa mga climate resilient livelihoods sa komunidad. Paagi sa pagpakilala sa mga interbensyon nga nakabase sa aquaculture, pareho sa pagsagod sa isda, mahatagan sa kahigayunan ang mga pamilya nga mapauswag ang ilang nutrisyon kag kita samtang ginapauswag ang resilience ang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napangitaan na sang sabat sa Department of Agriculture Western Visayas Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o kanamiya program ang pag-anod sang duta para mapauswag ang pagkaproduktibo sang sloping farmlands o kun uma na may nagakiling nga porma o kun direksyon. Ang miya nagatutok sa pagtukod sa agrikultura kag mga komunidad nga makabato sa klima paagi sa pagsabat sa mga epekto sa pagbago sang klima sa sektor sang agrikultura. Ang AMIA nagatutok sa pagtukod sa agrikultura sa mga komunidad kag sining karon lang nagiwat sang site evaluation ang DA AMIA para sa sloping agricultural land technology o consult sa isa ka AMIA village sa barangay Mainit, Cuartero, Capiz. Sa pagpangunan ni Carmelita Fantilanan, hepe sa programa sang AMIA, ginibalwar sang grupo ang mga eksperto ang ginaproponer nga lugar para sa pagpatuman sa salt kag ginistoryahan ang palaabuton nga mga plano upod sa asosasyon sa mga manguma. Proyekto nagatuyo sa pagkilala sa madamo nga pananaom magud mapanubo ang pag-anod sang duta kag magamit ang malawig nga mga benepisyo, partikular ang mga pananom nga nagapasanyog sang isa ka tayuyon nga nanghaytuhay nga agrikultura. Ang mga asosasyon sa manguma nagadalahig talana sa mga magbaton nga mga interbensyon pareho sang manok, kasapatan, mga liso kag similya para sa uma o consult. Ginaingganyo man ni Fantilanan ang kolaborasyon sa mga manguma kag ginpadako ang importansya sang salt sa lokal nga komunidad. Dugang pa ang proyekto magatingwa sa pagbaylo sang sloping farmlands ni Melchor Peña Florida Socias, 61 anyos, sang Mainit Farmer Association sa isa ka salt demonstration farm sa diin ang mga buhat nga tayuyon nga teknolohiya para sa pag-uma sa hillside pagagamiton. Si Socias nagapabutyag man sang interes kag kahandaan ang mga hilikoton nga nagalaom nga makatugas ang positibo nga epekto sa iya komunidad kag kaupod ang mga mangunguma. Kaupod ang Socias 25 ka mga mangunguma gikan sa Association ng Talana magbaton sang paghanas sa ikasarang agud mahatagan sila sa ikasarang sa pagtukod sang salt farm. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma ang More Electric and Power Corporation o More Power sa bagong Power Supply Agreement o PSA na nakatalana magdugang sang 6.6 megawatts na clean energy para sa Renewable Portfolio Standard. Ang Renewable Portfolio Standard na balag sa Republic Act 9513
na nagamando sa mga kabahin sa electric power industry sa paggamit sa mga renewable energy para isupply sa mga konsumidor. Gintumod sa layi nga sa tuig 2030, yara sa 50% sa mga mandated participants na nagasupply sang kuryente nga nagagamit sang renewable energy. Ginpermahan ang kasugtanan sa tunga sang presidente kag CEO sang More Power nga si Ruel Castro kag Alfonso Javier Reyes, presidente sang Urban Energy Development Corporation, nga subsidiary naman sa Mabuhay Power Holdings Corporation. Madumduman naging kilala nga winning bidder ang Urban Energy Development Corporation sa ginpatigayon nga competitive selection process naging pangunahan sang More Power. Kabahin sa kasugtanan ng paghatag sang 6.6 megawatt na supply sang kuryente, ang Urban Energy Development Corporation halin sa 8 megawatt peak solar power plant sini nga nakatala na ipatindog sa Banwa sang Anilaw. Ipaabot ang groundbreaking ceremony sa nasambit nga proyekto karon nga tuig. Ang tikang sang More Power nagaangot sa mando sang Department of Energy sa mga energy utilities at distribution companies sa pagsugod sang ila obligasyon sa renewable portfolio. Sa karon yara sa 33% ang renewable energy footprint sang More Power kay ginalauman ini nga magapadayon sa pagtaas bangod sa bag-o nga mga supply. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, News. sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Martes, July 8, 2025. Sa dugang pangabalita, kag impormasyon, i-share, i-like, i-follow atong Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to